Sabi nito ni Percy Sendanya, kailangan na mag-resign ni BP Sara. At kung hindi maayos ni Marcos ang Pilipinas, kami na lang ang aayos ng Pilipinas. So, kaya pala nila pinagre-resign partner, si BP Sara, Kasi? hindi dahil sa BP Sara ay mayroong issue ng anomalya dito sa corruption. Kung Dahil? hindi, gusto lang nila na sila yung mamuno ng Pilipinas. Problema ng mga Yun. to partner eh. At ang malupit, ito po yung leader po nitong trillion na march, yung pong apo ni Cory. Oh. Ang binanggit niya, hindi na raw siya magpapaligoy-ligoy, partner. Ang sinabi po ng apo ni Cory, Ano? talagang hindi niya gusto. Ito, partner, hindi niya gusto si BP Sara. O, baka kala naman natin, hinintay ko yung kasunod, ano yung katwiran niya. Bakit ayaw niya kay BP Sara? Oh. Bakit daw? Ang sagot, may tendency na maging violente. Ay, Partner, ganon! yung sagot, kaya nyo ayaw, kaya nyo kinukundina, kaya nyo pinagre-resign dahil ayaw lang ng apo ni Cory? Ano ba namang klaseng sagot yan, partner? Ayaw lang ng apo ni Cory? Kaya ayaw nyo na rin kay BP Sara? Kahit wala, may tendensiya lang daw na violente, maging violente. Opo, inaamin namin, violente po ang mga Duterte. Pero sa mga kriminal, violente sa mga drug lords, Correct. violente. Yung violenteng ibig sabihin nila, yung nagmumura, yung sumisigaw, di ba? Nakita natin yung mga partner na talagang napamura na talaga si BP Sara nung talagang inaapi yung mga Duterte. Pero Correct. violente sila sa mga magnanakaw, violente sa mga drug lords at sa mga kriminal. Doon po violente. Mas gugustuhin na namin yung asal violente kaysa mukhang matino pero magnanakaw. You? Correct! Father BMR! Oo, ganito nila pinoportrait or isinasalarawan si Vice President Inday Sara Duterte. Siguro, partner Buds, baka doon ito nag-umpisa ang kanilang pinaghuhugutan. Yung itong si Vice President Inday Sara noon ay ipinagtanggol yung mga mamamayan dyan sa Davao na bigla na lang idinidemolish, no? Siguro, ang maalala natin, ang kwento noon ay para bagang nakikiusap si Vice President Inday Sara Duterte na wag naman muna agad-agad. Kasi inaantay pa muna natin yung decision kung ano man ang magiging usapan. Pero itong Shirek ay talagang nag-asal, walang human consideration, no? Kaya dito nag-init itong si Vice President Inday Sara Duterte, kaya binanatan niya itong sheriff na yon. Siguro dito ito nagmula ang kanilang ginagamit na term na may tendency na maging violente si Vice President Inday Sara Duterte. Pero alam niyo mga kapartner, kung i-analyze lang talaga ito, no, ng mga Pilipino, bakit ba naging ganon? Bakit ba ganito gumalaw o umaksyon ang mga Duterte? Katulad ni Pangulong Duterte. Bakit ba ganito siya nagtrato para sugpuin ang illegal na droga? Ginawa niya ng isang policy na war on drugs or kaya programa na war on drugs, which is legal yon. Kasi nga po mga kapartner, bukod sa legal yon, abay kinakailangan na eh. Kasi wala naman po siguro sa atin dito magsasabi na yung ating lugar nung panahon na yun bago pa si Duterte napakatahimik, wala tayong nakitang adik, wala tayong nakita na susuray-suray, wala tayong nakita na para bagang minsan bigla na lang nagsasalita, di ba? Wala tayong perhaps siguro almost buong Pilipinas may nakita tayong adik, di ba? Kaya dito nagkaamba pa nga Pangulong Duterte na magkaroon siya ng isang programa na war on drugs. Dito makikita mo talaga hindi po pwedeng bibibibihin mo eh. Di ba? Paano mo masosol? Paano mo madidisiplina yung isang wala sa tamang pag-iisip? Kasi nga hindi na nila yung totoong pag-iisip, yung tama nila, wala na yun dahil iba na ang nasa isip nila dahil nga mayroon silang itinik na mga gamot na hindi angkop doon sa kanilang katawan. Itong ang illegal drugs. O ganun din itong si Vice President Sara Duterte. Hindi naman siya naging basta violente ng ganun, walang dahilan.
Ito sana yung maisip nitong mga dilawan, lalo na itong apo ni Cory Aquino na parang ang dating sa kapritsyo lang nito, sa pagiging brat lang nito, magsalita ng ganun, tingnan ninyo ako, parang ganun ang gusto niya yan eh. Kumbaga, tawag pa nga sa amin sa Bisayan, sa Waray yan, nagmamaliugat pa ito pag nagsalita eh, para baka mapugtuan pa ng, hindi ko naman wini-wish yun ha, masama yun. Para bagang mapupugtuan ng ugat, para magsisisigaw na para akala mo kung sinong may malaking ambag sa lipunan. Di ba, mga kapartner? Yes. So, instead na si BP Sara ang sabihin nilang may tendency na pagka-violente, baka naman tanungin nilang sarili nila, hindi ba violente na rin ang inyong mga reaction? Yun. Yun lang, partner. O partner may 9 na minuto lang tayo pero quick lang ako dito. Mabilisan lang ako magbibigay ng komento rito. Ang punot dulo nito mga partner, isa lang naman yan eh. Propaganda dito, dito, propaganda doon ng mga dilawan pero isa lang ang kanilang tinutumbok. Again, uulitin ko. Kinakailangan nila na manira para sila bumango. Kailangan nilang siraan si BP Sara para maiangat muli ang dilawan at mula sa dilawan makakuha sila ng bagong leader na uupo sa Malacanang. Yan lang naman ang kanilang motibo dyan. Lahat sasabihin nila. Lahat, lalo kung apo ka ni itong Kiko Aquino ito si Kiko, apo ni sisiraan yan. Bakit mo sinisiraan yan? Kasi nga may interes. Ano yung interes? Makaupo, mga kababayan, makabalik ang liberal, ang dilawan sa Malacanang. Mga partner, meron pa tayong 8 minuto. Pag-usapan mabilisan ito mga partner Itong usapan tungkol dito sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong komisyon sa AFP. Meron kasing mga nag-graduate na 164 mula sa Philippine Air Force, 148 mula sa Philippine Army Navy at 326 mula sa Philippine Army. Ito yung panawagan po ni mabilis lang to, basahin ko lang Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, the AP that you are part of now as always rise above politics. Your loyalty must be not for any individual or any faction but only to the Republic, said Marcos in the keynote speech. The time and the effort that you have spent in the course of taught you that becoming full-fledged officer, your integrity is carried in your uniform and rank. We must continue to defend our right in West Philippine Sea o WPS where our fishermen and our soldiers stand our ground against growing challenge. We will stay vigilant against any contempt to weaken our sovereignty to test our resolve. Wherever you may be assigned on the land, sea, and air, remember that your missions will go beyond completing missions. Ultimately, it will be about maintaining peace and building a nation. There will come a time that you will rescue families during flood and earthquakes, secure electronic support, government programs, and bring service to the most far-flung areas in the country. There will be a moment that our integrity will be tested. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya, piliin ninyo ang tama, piliin ninyo ang bayan, piliin ninyo ang katapatan at kapayapaan.